number ko? Pinadala ko na. Isa ka talaga sinungaling! Sinungaling? Ang sabi mo, ibibigay mo sa akin yun. Ay, paano na yan? Paano mo pinadala? Sa katero? Sa delivery? Hindi mo ba in-scan at pinadala sa email? I-cancel mo! I-cancel mo! Ano? Walang thank you? Ito ba yung original copy? Sigurado ka bang wala ng ibang kopya nito? Totoo yung sinabi kong gagawa ako ng report tungkol sa mga kaklase mo. Kaya dapat lagi kang alerto. Gumising ka palagi ng 6 a.m. Kailangan manatili kang healthy kaya mag-jogging ka at mag-aral ka habang kumakain. Naintindihan mo? Ano ba naman siya? Consistent dapat ang grades mo sa exam araw-araw. Seryoso ka ba? Hindi ako senior high school student. Kung magiging pasaway ka, masihigpitan ko pang pagtuturo sa'yo. Talaga bang gagawin mo akong isang prinsesa? Talaga bang gagawin mong lahat? Nagtatanong ka ba dahil naniniwala ka na sa akin ngayon? Prinsesa! Prinsesa! Hinahanap po kayo ni Mr. Secretary. Gusto raw po niya kayo makausap. Tungkol daw po sa press conference ninyo. Sir, sino ang mga ito? Mga reporters yan. Sila ang magtatanong sa inyo sa press conference. Maging pamilyar kayo sa mukha at pangalan nila. 10 lang ang pupunta? Mayroon pang ibang mga reporters mula sa major newspapers, mga writers at photographers. Meron din mga foreign reporters. Pero, yung 10 ay ang pabor sa Imperial family. Kung ganun, kakampi ko pala sila. Marami akong sasabihin tungkol kay Papa sa press conference, kaya ang gusto ko maraming pumunta. Pasensya na pero hindi tayo tatanggap ng tanong na may kinalaman sa inyong ama sa press conference. Pero bakit naman? Yun ang patakaran na binigay ng chairman. Hindi ako dapat naririto sa usapan niyo. Maiwan ko muna kayo. Ma'am, kakarating lang po ng mga artifacts na dadalhin para sa palasyo. Maraming salamat. Congratulations! Congratulations! Binabati na namin kayo, mga ka! Gusto lang po namin kayong batiin sa pagiging chairman niyo ng Imperial Foundation. Kayo pa rin po ang director ng museum. Kaya sana huwag niyo kaming kalilimutan. Maraming salamat sa inyo. Naku, Court Lady Hong. Na-late na po kayo. Inimbita rin po namin siya para sa inyo, ma'am. Etong si Haiji, 5 years old na siya ngayon. Wala pa po siyang 1 taon noon nung inoperahan siya. Ang ganda mo naman. Siguro namimiss mo ang mami kapag may trabaho siya. Nakatira ang mami ko sa palasyo kasama ng prinsesa. Ang ganda niya talaga. Kailan ko sinabi yun? Hindi lahat ng prinsesa ay magaganda. Saka sobrang payat nga niya. Day off mo ngayon, hindi ba? Hindi ka na sana nagpunta. Next time, magpahinga ka na lang. At sa palasyo, kailangan magkunwari kang hindi mo ko kilala. Oo, ayos lang po. Walang problema. Makakaasa po kayo, ma'am. Si Lizelle, kamusta na ba siya? Oo nga pala. Si Mr. Park ang tutor niya. Palagi silang nag-aaway sa loob ng palasyo. Pero nakakapagtaka madalas. Akala mo, matagal na silang magkakilala kaya close po sila, ma'am.
Ano, ganun ba? Uminom na tayo at mag-enjoy. Huwag kayong maya. Cheers sa inyong lahat, ha? Cheers. Sir, sasalin ako kayo. Sige. Mukhang alam mo na kung paano hindi malasing, ha? Bumalik ulit tayo dito. At gusto ko dito. Alam kong hindi totoo ang sinasabi niyo. Alam kong walang kwenta ang mga ito. Talaga? Yung expose kay Prince Lihan. Noong binigay niyo sa akin yan, nilinaw ko na kagad sa inyo na huwag niyong ilabas ang hindi pa kumpirmadong balita. Tama ka. Pero alam mo, dapat lang nasirain ang mga ganito para lumabas ang balita. Halimbawa, ang mga itlog. Kailangan mong basagin para malaman kung dalawa ang dilaw o isa Pwede lang. kong masabi na may slash fans ka pero walang nakakaalam. Ano ba gusto mong palabasin, ha? Yung travel prohibition. Noong hiniling ko sa'yo na tanggalin mo yon, binigyan lang kita ng isa pang tsansa. Hindi magtatagal, ako na ang tatawagin mo, Mr. CEO. Nang may respeto. Kaya tandaan mo ang mga sinasabi ko. At sana lang, mag-ingat ka sa mga susunod mong gagawin. Bakit? Ano ba yun? Ano bang ibig mong sabihin? Sir, may pupuntahan lang ako sa labas. Kamahalan. Alam nyo, pasensya na talaga kayo sa nangyari kahapon. Kung aalis kayo ng dahil doon, hahanap na lang ako ng ibang paraan. Aaminin ko na medyo nalungkot po talaga ako. Kamahalan. Medyo may problema kasi ako magkabisa ng mukha. Pero hindi naman magiging problema sa atin yun. Ang kaso, hirap talaga ako kapag ibang tao. 10 lang naman yung reporters pero... iniisip ko na sana wag na lang po natin tanggapin ang tulong nila. Kamahalan. Sir, babalik naman po ako kaagad. Alam ko kung bakit kayo nag-aalala. Pero sir, hindi na ako tatakas ulit. Sir, sa pagkakataong ito, totoo na po ako talaga. Papayagan kita. Ipapahanda ko lang ang mga gwardya mo. Naku, isang gwardiya lang po kung okay lang sa inyo. Pupunta ako sa palasyo. Sana makasama ka sa akin. Hoy, Nina! May ginagawa ka ba? Pwede ba ikuha mo ako ng kape? Kumusta ka na, Lizelle? Ito mo ngayon, oh, grabe ka. Namiss kita. Namiss kita talaga, Namiss kita. Kumusta ka na? Namiss kita. Ganda siguro, Dora, no? Ito na po ang kape mula mismo sa prinsesa. Lizel? Professor, tara lunch tayo. Magandang pagkakataon ito para malaman kung ano ang tunay na dahilan kung bakit siya nasa palasyo. At kung ano ang kaya niyang gawin. Matuto ka kay Ethan Park at gamitin mo siya hanggat kaya mo. Gusto sana kita makausap sa pagiging direktor ko. Magandang opportunity ito para makapag-research ako. Alam ko naman nagalit ka sa akin. At alam ko kung bakit nararamdaman mo yan. Hindi na ikaw ang girlfriend ko. At wala na akong nararamdaman para sa'yo. Ito na ang final document. Kapag pumirma kayo rito, ang prinsesa ay magiging opisyal ng anak ng Crown Prince at wala na kayong magiging habol sa kanya. Mahirap sa akin na iwanan ang anak ko dito. Mahirap kasi mawawala habang buhay sa akin ang isa kong anak. Ethan, sana alagaan mo siya para sa akin. Makakaasa kayo. Patawarin niyo ako. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Lizelli, ang magiging prinsesa. Isa pa. Magandang araw sa inyo. Isa pa. Ako nga pala si Lizelli, ang magiging prinsesa. Nilalandi mo ba talaga mga manonood? Ako nga pala ang prinsesa niyo. Kumusta kayong lahat? I-enjoy mo lang habang nasa iyo pa. Anong ibig mong sabihin?
Either aayaw ka o paaalisin ka. Kahit alin doon, hindi ka magtatagal sa palasyo.